Kumusta at maligayang pagdating sa Revealing Revelation? Sa huling turo, pinag-usapan natin ang tungkol sa Genesis 29. Ipinakita natin ang malawak na larawang ito, ang pahayag, ang katapusan ng mga araw. Ang larawang ito na sumasaklaw sa 7 taon na ipinagtrabaho ni Jacob bago niya nakuha ang kanyang unang asawa. Kaya naglingkod siya ng 7 taon at iyon ay isang larawan, ang 7 beses na 7 hanggang sa huling Jubilee. Ito ay isang larawan ng ikatlong huling 7. Kaya mayroong 4 at iyon ang magiging ikalimang 7 at naglingkod siya sa loob ng 7 taong iyon at pagkatapos ay nakuha ang kanyang asawa. Pagkatapos ay naglingkod siya ng isa pang 7 taon na siyang propetikong larawan 7 taon ng mga tatak. At iyon ang kumakatawan sa pangalawa sa huli o ang ika-6 sa 7, ang bilang ng Jubilee. At pagkatapos ay sinabi na nagtrabaho siya ng karagdagang 6 na taon para sa mga baka at pagkatapos ay gumawa ng kasunduan sa kanyang biyenan. Nakikita natin na ito ay kinukumpirma sa atin sa Genesis 31. Ang kwento ay nagsisimula, siyempre, sa Genesis 29. Dito, sinasabing naglingkod siya ng 20 taon sa biyenan, 14 para sa mga anak at 6 para sa mga baka. Pagkatapos ng 20 taon, gumawa siya ng kasunduan sa kanyang biyenan. Ang 14 na taong ito ay hindi ang 14 na taon na pinag-uusapan natin dito sa ministeryong ito dahil ang una sa 14 na taong ito, ang unang 7 ay ang 7 na dumarating bago ang pre-trib bride. Katulad ni Jacob, nagtrabaho siya ng 7 taon. Wala siyang nakuha sa loob ng 7 taong yon. Ngunit pagkatapos ng unang 7 taon, nakuha niya si Leah, bagaman si Rachel ang inaasahan niya. Si Leah ang larawan ng pre-trib bride pagkatapos ng unang 7 taon na yon. Pagkatapos, ano ang nangyari? May 7 taon pang natitira kung saan kailangan niyang maglingkod para kay Rachel at pagkatapos ay nanatili siya ng isa pang 6 na taon para sa mga baka. Kaya mayroon kang larawan, ang 6 na taon ng mga tatak at pagkatapos paumanhin ng 7 taon ng mga tatak at pagkatapos ay 6 na taon ng mga trumpeta bago ang kasunduan na ginawa niya sa kanyang biyenan. Kaya tingnan natin kung may katotohanan sa propesyang ito na nagpapatunay na ito ay 13 taon at pagkatapos ay isang huling ika-14 na taon kung kailan ginawa ang isang kasunduan. Okay? Panoorin ang mangyayari kung pupunta ka sa mga diskurso at titingnan mo ang Lucas, Marcos at Mateo. Kaya sa Lucas Kabanata 21, Marcos 13 at Mateo Kabanata 24 na umaabot din hanggang 25 pero ipapakita ko ito sa inyo, makikita ninyo sa diskurso ni Lucas, walang pagbanggit sa araw at oras na walang nakakaalam. Walang pagbanggit na ito ay gaya ng mga araw ni Noe. Bakit? Dahil ang diskurso ni Lucas ay kumakatawan sa pre-trib mula sa talata 36 at isang bahagi na tinatawag na sa itaas. Merong 50 araw bago ang 7 taon ng mga tatak at 7 taon ng mga trumpeta. Kapag pumunta ka sa diskurso ni Marcos, sa dulo nito, Kabanata 13, makikita mo, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang nakakaalam. Bakit? Pagkatapos ng 6 na taon, darating ang Panginoon kasama ang bunduksyon sa oras na walang nakakaalam sa kapistahan ng mga trumpeta. Ano ang mangyayari sa ika-7 taon? Nakikita siyang dumarating sa pagtatapos ng ika-6 na taon habang natataranta ang lahat sa pahayag Kabanata 6 dahil ito ang puot ng kordero. Nakikita mo, ito ang kanyang pagdating sa puntong iyon. Sa ika-7 taon ng mga tata ay ang malaking kapulungan sa kalagitnaan ng kapighatian. Pagkatapos ay mayroon kang 7 taon ng mga paghuhukom ng trompeta. At wala kang makikita sa ulat ni Lucas tungkol sa pagdating niya sa pagtatapos ng mga tatak para sa malaking kapulungan sa kalagitnaan ng kapighatian. Walang pagbanggit sa mga araw ni Noe. Pagdating natin sa Mateo Kabanata 24, sinasabi nito, ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang nakakaalam. Tama? At pagkatapos ay nagpatuloy ito sa pagsasabing, ngunit kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din ang pagdating ng anak ng tao. Ang pagdating na ito, ang literal na pagbabalik ng Panginoon na ang mga paa ay tatapak sa bundok ng mga olibo. Kaya bakit nagsasalita si Mateo tungkol sa mga araw ni Noe? Naituro na natin ito, hindi ba? Dahil ang pagdating na ito ng Panginoon, ito ang pagkakataon na siya ay darating at tatapak sa bundok ng mga olibo na parang kidlat mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo. Kailan ito mangyayari? Sa simula ng ika-7 taon ng mga trumpeta, na kailan nga ba? Pagkatapos ng 7 taon ng mga tatak at 6 na taon ng mga trumpeta.
Nakikita mo ba yon? 13 taon na ang lilipas, gaya ng kwento ni Jacob pagkatapos ng unang 7. Magiging 13 taon ito, pagkatapos ay babalik ang Panginoon at tatapak sa bundok ng mga olibo. At ano ito? Gaya nung mga araw ni Noe. Tandaan ang turo na ginawa natin tungkol dito. Bakit ito narito sa Mateo? Dahil ito ang kumakatawan sa huling 14 na taon na magiging gaya ng mga araw ni Noe na may habang 1 taon at 10 araw sa kwento ni Noe na eksaktong kwento ng kung ano ang mangyayari sa ika-49 na taon pagkatapos ay ang hubileo. Ang ika-49 na taon, ang huling taon ng 7 beses 7 na siyang ika-14 na taon ng kapighatian ay magiging 1 taon at may dagdag na 10 araw dahil sa araw ng pagbabayad sala, hinihipa ng shofar, ang jubileo. Nakikita niyo ba? Dahil kapag natapos na ang huling taon na ito, ang huling ika-14 na taon ng kapighatian, ito na ang jubileo. Nakikita niyo ba yon? Kaya ano ang nakikita niyo kahit sa mga diskurso? 7 taon, pagkatapos ay 6 na taon, at ang Panginoon na babalik at lalapag ang mga paa sa bundok ng mga olibo. Ano ang gagawin niya paglapag ng mga paa niya sa bundok ng mga olibo? Sa Genesis, sinabi na pagkatapos ng 20 at 13 taon, magkakaroon ng isang tipan. Gagawa siya ng isang tipan. Sa Zacarias Kabanata 14, makikita ang kahangahangang mensahe. Mayroon kaming turo na the prophetic revelation of Zechariah tungkol dito. Ang Zacarias at Oseas lang ang tanging mga aklat sa kasulatan na may 14 na kabanata. Hindi ako ang nagtakda ng bilang ng mga kabanatang ito. Pero lumalabas na ang aklat ng Oseas ay isinulat para sa mga hentil na isinama sa sambahayan ng Israel. At ang aklat ng Zacarias ay isinulat para sa mga Hudyo. And pareho silang may 14. Siyempre, ito ay 14 na taon ng kapighatian. Well, sa pagtuturo tungkol sa Zacarias, na ituro na natin ito sa Oseas at Zacarias. Pero sa Zacarias, sa pagtuturong ginawa natin, ipinakita namin sa inyo, tingnan ninyo, ang 14 na kabanata ay kumakatawan sa mga pangyayari sa loob nito ayon sa hula na tungkol sa 14 na taon ng katapusan ng panahon. At tingnan ninyo ang nangyayari malapit sa simula ng ika-14 na kabanata ng Zacarias. Bumalik ang Panginoon sa bundok ng mga olibo para sa huling labanan. Una ay sa katapusan ng mga tatak, ikalawa naman sa mga trumpeta, sa ika-14 na taon na yon ng mga trumpeta na magiging gaya ng mga araw ni Noe. Kailan? Sa simula ng ika-14 na taon. Nasa propetikong revelasyon ito kung saan ang mga kabanata ay itinuturing ng mga taon, isang bagay na matagal na nating itinuturo. Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang isa pa na muli kung hindi ninyo pa ito nakikita ang pag-aaral sa Daniel Kabanata 9 sa propetikong revelasyon ng mga huling araw na may 14 na taon. Well, ire-recommenda ko na panoorin ninyo ang turo tungkol sa Daniel 9. Dahil kung paanong ang Zacarias Kabanata 1 ay may 70 taon na nagwawakas, ang Daniel Kabanata 9 talata 24 naman ay 70 linggo. Well, sinabi sa inyo ng simbahan ang tungkol sa propesya na ang bawat isa sa mga ito ay parang beses 7 o 49 o kung ano pa man yon. Tama? Pero sa huli, ang mga linggong ito ay kumakatawan din sa kapistahan ng mga linggo. Tama? Shabua, na ang ibig sabihin din ay kapistahan ng mga linggo. Kaya 70 kapistahan ng mga linggo na ang ibig sabihin ay ano? 70 taon. At sa Zacarias Kabanata 1, 14 na kabanata, Kabanata 1, 70 taon. Nakikita nyo 70 kapistahan ng mga linggo ang itinakda para sa iyong bayan. At tingnan ninyo ang nangyayari. Sinasabi nito, talata 25, kaya alamin mo at unawain na mula sa paglabas ng utos na ibalik at itayo ang Jerusalem hanggang sa Mesiyas na prinsipe, magkakaroon ng 7 linggo. Well, kung ito ay kumakatawan sa 70 taon bilang 70 kapistahan ng mga linggo, well, ano sa tingin mo ang kinakatawan nito? 7 taon, 7 kapistahan ng mga linggo. Nakikita nyo ba yon? At ano ang mangyayari? Sinasabi nito, sa utos na ibalik at muling itayo, na ang ibig sabihin ay ang Jerusalem ay wawasakin sa isang punto na eksaktong ipinapakita natin at magkakaroon ng utos na ibalik ito. At mula sa utos na yon, alam natin na sa panahon ng mga tatak, ang lungsod, mga kalye at templo ay hindi itatayo sa loob ng 7 taon ng mga tatak. Okay? Ang pundasyon lang ang itatayo. Ang muling pagtatayo ng lungsod, mga kalye at templo ay hindi mangyayari hanggang sa unang kalahati ng mga trumpeta. Nakikita nyo ba yon? Kaya ano ang 7 linggong ito?
7 taon, okay? Hindi mga multiple ng taon, kundi mga actual na taon, kapistahan ng mga linggo. Kaya meron kang 7 taon, gaya ng 7 taon ng mga tatak. Pagkatapos, ano ang sinasabi nito? Kuwit at na nangangahulugang hiwalay, ngunit bilang karagdagan sa, ang isang ito rito ay nagsasabing 62 linggo. Well, ano ang 2 linggong ito? 2 taon. Kaya ano naman ang 60 ito? Ito ay mga aktual na linggo. Hiwalay sila dahil sila ay mga aktual na linggo. Kaya sa atin ay magiging 60 linggo. At sa magiging mga 1 taon at 2 buwan. Kaya idadagdag mo iyon sa 2 linggo at ano ang makukuha mo? Makukuha mo ay 3 taon at mga 2 buwan. Kaya para gawing simple, sinasabi ko na lang sa pangkalahatan ay mga 7 at 3 at kalahati. Okay? Ito ay mga 3 at 2 buwan. Kaya mayroon kang mga 10 taon at kalahati. Kaya kailan magaganap ang muling pagtatayo? Sa loob ng 3 taon at kaunti pa. Nakikita mo sa loob ng 3 taon at kaunti pa na ito ay kung kailan muling itatayo ang lungsod, mga kalye at pader. Ano ang nakuha mo? 7 at 3 kalahati, bali 10 kalahating taon. Ano ang mangyayari pagkatapos ng 10 kalahating taon na iyon? Tandaan, ang Mesyas ay darating sa pagtatapos ng ika-6 na tatak. Sa kalagitnaan ng kapighatian, muling itinayo ang lungsod at templo at ang Mesyas ay pinutol. Bakit? Dahil sa puntong ito, bubuksan ang hukay sa ika-5 trumpeta. Ano na ang makikita mo? Ang baha. Hahabulin na niya sila gamit ang baha at magkakaroon ng digmaang darating na mangyayari at magpapatuloy hanggang sa katapusan ng digmaang ito. Well, ulit, ayaw ko nang magturo ng buo tungkol sa buong Daniel Siyam, pero ipinapakita ko sa inyo ang ika-13 hanggang ika-14 na taon. Panoorin ninyo ang mangyayari. Heto ang Zacarias 11. Sa ika-11 na taon, sa pagitan ng 10 at 11 na natatapos, tama? Iyan ay mga 10 at kalahating taon. Tingnan ninyo ang mangyayari. Sinasabi nito ito, at kinuha ko ang aking tungkod na ang pangalay kagandahan at binalik ko ito upang masira ko ang aking tipan na ginawa ko sa lahat ng mga tao. Kaya ang tipan ay masisira. Bakit? Dahil ang Panginoon ay gumagawa ng tipan sa pagtatapos ng mga tatak at nauuwi ito sa pagkasira dahil ang halimaw ay lalabas na ngayon mula sa hukay. Ang halimaw na dati ay naroon, wala at pagkatapos ay ahon mula sa hukay na walang ilalim dahil si Satanas ay inihagis na pababa at ang hukay ay nabuksan na. Kaya ano ang nakikita natin? Ni-kickdown natin nung Ken ang pagkaputol na ito. Itong mayroong nagkaroon ng pagkasira ng isang tipan na nagaganap sa kalagitnaan ng mga trumpeta. At ano ang nangyayari pagkatapos niyan? Bueno, sabihin nito, magkakaroon ng baha, hahabulin niya sila. Sa pahayag 12:14, binigyan ang babae ng pakpak ng agila para makalipad sa ilang. Doon, siya ay pakakainin sa loob ng isang panahon, mga panahon, at kalahati ng isang panahon, malayo sa ahas na nagbuga ng tubig na parang baha. Nasa gitna tayo ng mga trumpeta nang ihagis si Satanas at buksan ang hukay. Mananatili siya roon sa loob ng isang panahon, mga panahon at kalahati ng isang panahon. Ibig sabihin yan ay 1 plus 2 plus kalahati para sa kabuuang 3 at kalahating taon. Nakikita nyo ba yon? Kaya nasa ano tayo kanina? Sa ika-11 taon plus 3 at kalahating taon, tama? Kaya ang 10 at kalahati plus 3 at kalahati ay kabuuang 14 na taon. Kaya hindi siya babalik hanggang sa matapos ang 14 na taon. Pero tingnan ninyo ang sinasabi nito. At hanggang sa wakas ng digmaan, ang mga pagkawasak ay itinakda. Ngayon, gaano ba katagal ang digmaang ito? Alam nyo, kapag nabuksan ang hukay na walang hanggan at lumabas siya mula roon, makikipagdigma siya laban sa kanila, tama? Ang dalawang saksi, makikipagdigma siya laban sa kanila. Gaano ba katagal ang digmaang ito kung 3 at kalahating taon lang? Bang! Tatagal ito yung mga panahon at panahon. Pasensya na panahon, mga panahon at kalahati para sa kabuuang 2 at kalahating taon lamang. Kaya naman pagdating mo rito, umabot na ito ng kabuuang 13 taon at tingnan mo ang nangyayari. Mayroon pang 1 linggo bilang 1 taon at ano ang sinasabi nito? Pagtitibayin niya ang tipan para sa marami, kasama ang marami sa loob ng 1 linggo. Ito ang Panginoon na nagpapatibay ng kanyang tipan nang siya ay bumalik at tumapak sa bundok ng mga olibo sa huling ika-14 na taon na iyon maging sa pahayag sa Daniel Siyam. Saan pa natin nakikita ang huling ito? Nakikita natin na si Abraham ay nagkaroon ng anak na si Ismael noong siya ay 86 na taong gulang.
And pagkatapos nun sa Genesis 17, si Abraham ay 99 na taong gulang na at si Ismael ay 13 taong gulang at ano ang ginawa niya? Gumawa siya ng tipan sa Diyos. Gumawa ang Diyos ng tipan sa kanya pagkalipas ng 13 taon. At pagkatapos ay pumunta ka sa Genesis 21 at tingnan kung ano ang makikita natin. Si Abraham ay 100 taong gulang na at ipinanganak na ang ipinangakong si Isaac. Ito ay 13 at ang huling 14 na taon. Paalam mo na,